Malamig ngayon pag ganitong oras. Hi, Ginger! Hi, Ginger! M3. Malamig ngayon pag ganitong umaga. Nasa 70 lang yung temperature niya. Yes, at naisipan ko mag-bike ngayon. Ito nga pala yung aking electric scooter. Meron siyang dalawang settings, M2, M3. M2 is para sa mabagal-bagal. M3 is mabilisan. High power, kumbaga. Malayo na ako. Rinig nyo pa rin ba ako sa aking mic? Ayan. Ganito siya kabilis. Oh, Diyos ko. Ayan. Rinig nyo yung preno. Sandali. Nanunood yung pusa ko. Ayan. Tingnan muna natin kung nagana ba yung aking... Ayan, nagana. Ayan. Nasa M3 ako lagi ang settings dahil gusto ko mabilis. Kasi yung M2 parang hindi mo maramdaman yung power niya. Okay din naman. Kaya lang parang hindi mo nga maramdaman na malakas. Kaya lagi ako sa M3. Ayan, nandito ako sa harap ng bahay namin. Kasi ito lang yung time na makapag-bike ako, day off ko, plus malamig. Nasa 70 degree lang siya. Hindi siya mainit. Pero pag sapit ng tanghali, ayan, sobra na ang taasan ng araw. Kumbaga sobrang init na, lalo na sa parting hapon, mga alas 5 hanggang alas 7, alas 8, mainit pa rin. So umaga talaga is the best time. Yeah. Pero pag winter naman, baliktad. Pagdating ng umaga malamig pa rin. Pagdating ng hapon is malamig-lamig pa rin. Yun. Pero pag summer, talagang hanggang alas 8 na mainit pa rin. Yun, umaga lang malamig. Or this time ng umaga siguro, aywan ko. Ngayon lang naman kasi ako lumabas uli ng ganito kaaga. Hindi talaga ako mahilig gising-gising ng maaga. Pero dahil feel ko mag-vlog ngayon at mag-video-video, ayan. Rinig nyo pa ako? Kahit ang layo-layo ng camera ko. Nandito ako sa malayo na, sa may dulo na nitong namin, harapan. Malayo-layo na, pero mamaya ko pa malalaman kung dinig nyo yung boses ko sa microphone na suot ko. Ayan. Maganda itong electric bike na ito dahil kasya ang isang aso na maliit, isang aso ng chihuahua. Katingin sa akin yung pusa ko. Yun, yung chihuahua size, yung mga maliliit na aso, poodle, ganyan, shih tzu, ayan, kasya siya sa ganitong bike, dun sa niya, lagayan sa basket. Pero kung ang aso mo ay yung husky, hindi siya kakasya, unfortunately. Yes, malalaking aso, hindi na siya kasya kasi pang maliit na aso lamang siya. Pwede mo siyang dalhin sa parke kung gusto mo mag-park, mag-camping, ganyan. Pwede mo siyang dalhin. Pero kung maliit ang kotse mo, mapapagkasya mo naman siya sa hulihan ng upuan, pero mabigat. Kailangan mo ng may kasama sa pagbubuhat dahil kung hindi mo siya mabubuhat mo siguro pero may hirapan ka dahil nga sobrang bigat nito. Yun. Hindi siya yung ordinaryong bike na magaan lang, hindi, mabigat siya, grabe. Mabigat pa sa nagda-drive. Yun. At ang pwedeng dalhin nito or i-carry nitong bike na ito ay nasa hanggang 300 pounds. Yes. Kung dalawa kayo, halimbawa, meron kang anak, maliit na bata. Yan, pwede at ikaw ay 100. Ako, kagaya ko, 121 pounds ako. So, kung may maliit akong bata at mga ilang pounds lang, kasya kaming dalawa. And then, kung kayo naman ang malaki-laki na yung anak mo at nasa 100 pounds na rin, yun, kasya pa rin kayo kasi sabi ko nga hanggang 300 pounds siya ang kasya. Okay? Tapos, ang battery life niya ay umaabot ng, last time na i-charge ko ito is 3 buwan na ang nakakaraan. Yes, ganun katagal ang battery life niya. Pero kung gamitin mo siya all day, tapos mag-drive kayo, iba't ibang tao ang gagamit, syempre, lalo na yung mga boys na pag nakita ito, gusto makigamit ng mga nakikita kong mga kakilala kong mga boys, yan, yung mga adult na mga lalaki, ayan, mga kakilala ko,
namamangha dito sa bike. So, hihiramin nila, magbabike din sila, testing din nila. So, magdadrive sila, ang dami nilang gumamit, grabe. So, nung araw na yun, ay halos maubos yung kanyang charge. Pero hindi rin, meron pa rin, parang kalahati pa rin yung natira. So, marami pa rin. So, matagal siya, matagal siyang gamitin yung battery life niya. Ano pa? Ang presyo niya ay, well, saan ko siya na-order? Na-order ko siya sa Amazon. Amazon ba? Yes. Nung time na yun, ang bili ko sa kanya is nasa parang 400 yata, kung hindi ako nagkakamali. I don't remember. Pero ngayon marami ka na siguro makikita na iba't ibang price. And then, gaano katagal dumating ang delivery? Diyos ko, mabilis lang. Parang walang isang linggo, dumating din siya agad. I-deliver siya sa bahay namin. At ang pag-assemble ay madali lamang din. Hindi siya ganun kahirap. Yes, mabilis lang. Ang charging naman niya, battery, or paano i-charge, ito ay isinasaksak sa wall, syempre. Tapos meron siya, di battery siya, hindi siya digas ha. Wala siya nakalagay na digas. Electric nga electric bike. So, sasaksak mo siya. Parang itsura niya ay nung saksakan is, nakalimutan ko na kung anong tawag. Basta, bilog siya. Yun. Papasok mo lang doon sa butas, ganun. Ano pang tanong na gusto nyo? May ilaw din siya, yes. Ayan, kailangan may ilaw para para mapansin ka ng ibang mga nagda-drive. Yes, para hindi ka nila banggain, 'di ba? 'Yun. Ano pa? May pang siya, yung parang nagba-bounce siya. Hindi ko alam kung para saan 'yun, basta nagba-bounce siya minsan, lalo na kapag medyo mataas yung heels. 'Yun. Ano pa? Ano pang tanong na gusto kong ipaalam sa inyo, or ano pang sagot sa mga tanong? Dapat nga English kaya lang syempre gusto ko Tagalog bahala na silang i-translate ito nung iba, yung mga nagtatanong. Ano pa? Saan mo siya pwede pang mabili? Mabibili mo siya sa iba't iba pang mga shopping online, kagaya ng TikTok, marami din sa TikTok. Ano pa? Nabanggit ko na Amazon. Ano pa ba? Yun lang alam ko Pero I'm sure, pag nag-search ka is lalabas siya yung mga options kung saan mo siya pwedeng mabili. Ano pa? Ito is advisable din kung gusto mo siyang dalhin sa iyo at wala kang, anong tawag dito? At maliit nga ang kotse, diba? Hindi ka kasya sa kotse. Kasya naman, pero sabi ko nga kailangan mo na kasama pagbubuhat. Advisable kung may truck ka, napakaganda. Yun. Gamitin mo ay truck para mas madaling maikarga. Yes. Ano pa? So, hanggang dito na lang at ako ay tapos na sa mga pagsagot sa mga tanong. Alright, papasok na ako sa loob. Hanggang sa muli. Bye! Tingnan natin kung narinig niyo ako. Okay. So, hanggang dyan ang tungkol sa aking mga dito sa bike ko. Okay.